Isa pong mapagpalang gabi, mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Isa pong paksa ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ito po ay may kaugnayan sa napanood po nating video ng isa pong lalaki. Medyo may katandaan na po ito. Halos kasing gulang po ni Pangulong Duterte. At ang napanood po nating video ay ang sabi niya, Pakyo ka Duterte. Naanuhan pa niya po ng daliri, Pakyo daw. Ito pong sasalita mo po ng Pakyo, ito ay pambabastos. Ang medyo kakaiba dito sa taong ito, halos kasing edad na po. Hindi halos, magkaedad na sila ng ating Pangulo. At itong tao na ito, nung kanyang kabataan, kilala ito, yung kanyang kapanahonan. Sapagkat ito pong tao na ito, ang pangalan po ay si Abner Apuan. Dati po itong pulis. Ang alam po natin, Pulis Maynila o Pulis Makati. Sumikat ito sapagkat noong 1995 po, noong mayroon tayong OFW na binitay po sa Singapore, na ang pangalan po ay si Flor Contemplacion na taga Laguna. Ang alam po natin, San Pablo, Laguna. Ang ginawa po nitong pulis na to, na si Abner Apuan, sinunog po niya ang bandila ng Singapore doon sa harap ng Singaporean Embassy. So medyo nakilala po siya doon. At kalaunan ito ay tumakbo na mayor. Mayor po ng Pagsanhan, Laguna. Ang alam natin, Pagsanhan, Laguna. At mukhang noong 2012, nung ma-stand off sa China, yung nagkaroon po dyan sa China ng yung stand-off na kung saan withdraw yung ating Philippine forces sa China. Mukhang ang pagkatanda natin, nagsunog din ito ng bandila ng China sa Chinese Embassy sa harapan. So medyo sikat po itong tao na to. At yes, ang project niya na siya po ay isang nationalist. Nagbe-video siya, nag-vlog, at nag-kolumnista din daw po ito. Ngayon, kanina sa ating napanood po, binabanatan siya ng isang vlogger na may pangalang Nino Barsaga. Itong Nino Barsaga na ito ay mukhang loyalist kay Duterte. Kaya galit na galit din itong Nino Barsaga na ito, vlogger po, dito kay Abner Apuan. At ang sinasabi po ng Nino, kilala na magkakilala daw sila, magkakumpare. At ang sinasabi niya, pare, huwag kang magmamalinis, kilala kita. Isa kang korap din na opisyal. Kaya ka lang galit kay Pangulong Duterte sapagkat hindi ka nabigyan ng pwesto sa gobyerno. Dahil umaasa ka, sapagkat magkasama daw silang nangumpanya kay Duterte noong 2016. At umaasa siya na magkakaroon siya ng pwesto sa pamahalaang Duterte. Ngunit hindi siya nabigyan.
Kaya ang sinasabi po nitong Nino Barsaga, kaya daw po galit si Abner Apuan kay Duterte. At yun nga ang napanood natin na pinagsisigawan niya, may kasamang aksyon ang kanyang dirty finger at sinasabi niyang pakyo si Duterte. So, yan po yung napanood natin. Ngayon, bakit binibigyan natin ito ng pansin? Itong mga ganitong komento. At sino ba ito si Abner Apuan? Well, ang punto po dito, una, sapagkat doon sa nakakakilala kay Abner Apuan ayon sa mga balita, katulad po natin, kilala natin siya ayon sa nababalitaan natin. Well, ang pagkaalam po natin, isa itong makabansa, makabayan. Kaya kung makikita mo po, halimbawa, na pinapakyo niya ang ating Pangulo, medyo magtataka ka kung bakit itong tao na ito na nakilala mo na isang makabansa, kilala mong dignified sapagkat naging mayor po ito ng Pagsanhan, Laguna. At maaaring kilala po ito dito sa probinsya ng Laguna. Sasabihin mo na merong matinding galit ito at pwede mong isipin na talagang totoo ang sinasabi niya laban sa ating Pangulo. Ang sinasabi niya na galit niya ay dahil din sa pagwawalang bahala ng ating Pangulo tungkol dyan sa West Philippine Sea. Yan po din yung kanyang issue. Ang masasabi po natin, Ginoong Apuan, Abner Apuan, hindi ka namin personal na kilala. At ang alam natin, ayon sa napapanood natin sa video mo, makabayan ka. Pero sa edad mo ngayon at babastusin mo ang ating Pangulo, lalo na kung ang basihan, katulad ng sinasabi ng kumpare mo na si Nino Barsaga, hindi po maganda yan. Hindi maganda yan. At sayang yung sinasabi mong makabayan ka. Kumbaga, kung sa araw malapit ka ng lumubog, pareho lang tayo. Ngunit sisirain mo ang ipinunla mong na pagiging makabansa dahil lamang sa personal mong dahilan na hindi ka nabigyan ng pwesto o ng tungkulin sa pamahalaang Duterte. Iyan po ay hindi kanais-nais. Hindi po maganda yan. Lalo na po sa edad ninyo. Na kumbaga sa araw ay talagang hindi lang dapit hapon. Talagang makulimlim na. So, sana mapag-isipan mo to. Alam mo at alam natin na sa lahat ng naging Pangulo, simula kay Cory, Ramos, Erap, GMA, at Pinoy, at ngayon kay Pangulong Duterte, alam mo at alam natin that Duterte
has done the best thing for the Filipino people compared to the previous presidents. Started with Cory Aquino in 1986. Alam mo yan, sapagkat nasaksihan natin, we are all aware since 1986 kung ano talaga ang naging achievements ng ating Pangulong Duterte. In our case, in my case, I have admitted I did not vote for him in 1916 or 2016. But I voted Robredo as Vice President. Pero, nung nakita ko ang achievement ng Pangulong Duterte, as early as 2016, just a month after he assumed office, especially he started with his war on drugs. I immediately sympathized with him and supported him in whatever way I could. On the contrary, isinuka ko ang Vice Presidente for what she has been doing. So in other words, kung totoong makabansa ka, Ginoong Apuan, as we have admired you anyway, yung sinasabi kasi ni Ninyo, na corrupt ka, na ganito ka, well, we do not know it. Kayong dalawa lang o kayong magkakasama lang ang nakakaalam yan. So, we do not judge you, Mr. Apuan, based on what Ninyo Barsaga has said in his blog against you. But what we know of you is that, yun nga, makabayan ka, matino ka. But with what you did against the president, it appears that you are what Nenyo Barsaga has said about you. Ngayon, kung hindi ka man ganon, katulad ng sinasabi niya yung Ninyo Barsaga, then prove it. But with the way you acted, nagsisigaw ka ng fuck you. Actually, minsan may napanood din akong video mo. Pinakita mo pa yung operasyon mo sa tiyan mo. Nakalimutan ko kung sinong binabanatan mo doon. Nasabi mo, walang hiya na ganito. Hindi ko masyadong pinansin yon. Pero ngayon, binabanatan mo ang Pangulo. So, as we admire you for what we have known about you, but suddenly, ito nga ang nakita natin. It's something bad in your personality. But anyway, mayroon pa namang panahon. Hindi mo pa namang, kumbaga, magbago kung gusto mo. Kaya nga lang, sayang because kahit pa paano, mayroon ka rin mga fans dahil kilala ka nga ng mga pinagagawa mo noon. Nationalistic. Although we do not know of your background as a policeman or police officer, hindi namin alam yun. Basta yun lang ang nalaman ko noon, nagsusunog ka ng bandila, ganito, ganyan.
as a protest, di naging mayor ka ng Pagsanhan. But as a mayor, wala na rin kaming masyadong we have no information, or we had no information about your being a mayor at that time. But of course, we presume that you were a good mayor anyway. Pero ito nga, yung kay pakyo mo kay Pangulong Duterte, hindi po maganda. And it appears na mukhang ikaw nga ay katulad ng sinasabi ninyo, sapagkat kung yun lang ang dahilan, kaya ka nagalit dahil hindi ka na-appoint, well, talagang it's something bad. Pero kasi yung sinasabi mo na kaya ka galit na galit kay Duterte dahil katulad ka ni Trillanes, katulad ni Carpio, na ang paniniwala sa sarili o panloloko sa sambayan ng Pilipino na isinuko na ng ating Pangulo ang soberenya sa mga Chino, ipinagpalit ng Sinovac, katarantaduhan yan. No one in his right mind will believe in what you said. Kaya nga po tayo nagagalit dito kay Carpio, dito kay Trillanes, sapagkat maliwanag pong panluloko sa sambayan ng Pilipino yan. Meron din tayo na napanood na isang vlogger, mayabang. Ito yung Percy Lapid. Ang sinasabi niya, ikaw Duterte, ikaw digong nyo, dapat ibasura ka. Katarantaduhan po. At dapat daw ang kinonsulta ay si Trillanes at si Carpio. Ito sasabihin ko sa iyo, isang mayabang ka rin vlogger, nagmamaranong ka, o baka naman talaga binayaran ka lang. Hataw ka ng hataw, pero halata namang hataw mo, panluloko sa sambayan ng Pilipino. Sasabihin nyo, dapat ang kinonsulta ni Duterte ay hindi si Enrile, si Trillanes at si Carpio. Pare ko, yung mga taong sinasabi mo, mga baliw yan. Nabaliw dahil sa inggit, nabaliw dahil sa pansariling kapakanan. Yan si Carpio, matalino. Naging Associate Justice ng Supreme Court. Pero bakit hindi naging Chief Justice yan sa Supreme Court? Kasi ang daming na-appoint na mas junior sa kanya, pero siya hindi. It is because definitely there is something wrong with him. At sa tingin natin, yan ang unang hinanakit niya kay Duterte. Sapagkat ilang Chief Justice ba ang na-appoint ni Duterte? 2, 3. But Carpio, despite of his being acting Chief Justice for about 3 times also, pero lagi siya nababypass. Pero imagine about 2 or 3 times siya na na-appoint he acted as an acting Chief Justice because he was Senior Associate Justice. So he acted as in the absence of a Chief Justice, he acted. Pero nakapagtataka sa taong yan. Hindi siya na-appoint
taong Korean. Legal consultant ni Cory Aquino yan. Kaya nga bago umalis si Cory Aquino, yan ay na-appoint na Associate Justice of the Supreme Court. Naging Pangulo si Pinoy. Naging magkasama pa sila dyan sa 2012. Yung West Philippine Sea affair na yan. Siya yata ang leading man doon sa arbitral team na binuo. Pero ang in-appoint ni Pinoy si Sereno, hindi si Carpio. Pag upo ni Digong, parehong taga Davao yan, at magbalai pa nga yata sa pamangkin, but he never had appointed as Chief Justice. So to us, it appears na ito yung kanyang grievance. Ito yung kanyang galit kay Pangulong Duterte. At inggit din, sapagkat pareho nga naman silang abogado, taga Davao, siya top notcher, pero hindi naman siya naging Pangulo. Although ngayon, it appears na nag-ambition ito. Kaya nga bumuo ng immediately after his retirement as an Associate Justice of the Supreme Court. Silang magkapatid yata ito, yung Conchita Carpio Morales. Nagbuo sila ng isang bayan. The purpose of which is to oust Duterte or any Duterte from Malacanang. So, of course, under the guise of saying that the worst president si Duterte, because according to him, the Filipino people deserves a better government, a better president. Well, para malaman mo, Carpio at Lapid, ikaw to nagpro-promote kay Carpio pinakamagaling na naging Pangulo ng Pilipinas, si Duterte, sapagkat nagawa niya ang hindi nagawa ng mga ibang presidente. Saan ka nakakitang presidente na sabihin mo, ikaw Ayala, kukumusin ko ang nawong mo? It was announced publicly. Media, mga pare, obispo, sinasabihan niya. Bakit? Sapagkat itong mga ito bumubuo ng oligarkiya sa ating lipunan, na sila ang patuloy na nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. At tanging ang Pangulong Duterte lamang ang bumangga sa mga oligarkiyang ito. Kayo, Carpio, Lapid, at ngayon ito si Apuan, naglilingkod kayo sa mga amo nyong oligarchic, yung mayayaman na iilan na siya ang may hawak ng economic and political power of the country. You are serving them. Bakit? Sapagkat nakikinabang kayo, yumayaman kayo, binabayaran kayo. Yan ang katotohanan. You are doing it at the expense of the poorest of the poor. Siyempre, hindi nyo naman yan aaminin na yun talaga ang purpose nyo. Palalabasin nyo that you are doing this for the good of the Filipino people, na napakalabo. Sapagkat kitang-kita sa ginagawa ng Pangulo,
Yung talagang pagsisikap niya kasama yung mga opisyalis ng pamahalaan kung paano tayo paglingkuran at the best given the situation we are in. Pero ikaw, Carpio, ikaw, Trillanes, kayong mga opposition, Pangilinan, Drilon, Lacson, at itong vlogger na ito na Lapid, Percy Lapid, itong mga reporters ng ANC na dating sa ABS-CBN, si Danny Boy Napi, si Tony Velasquez, si Karen Davila, yung Rappler, lahat kayo. You are involved in a concerted effort to pin down President Duterte, to oust him. Or if not, because it can no longer be possible, wala nang panibagong Duterte na makaupo sa Malacanang. This is something that you want to ensure. Pero hindi nyo magagago, hindi nyo mabubula, hindi nyo maluluko ang sambayanang Pilipino. Ang sabi nga ni Presidente Lincoln, you can fool some of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. Matagal na kayo nanloko sa sambayanang Pilipino. Kaya nga po, pag upo ni Cory hanggang kay Pinoy, lalong lumakas ang CPP, NP, NDF, ang oligarkiya, sapagkat pinaglingkuran nyo. Pero ngayon, the direction of the Duterte administration ay lansagin yan. That is his legacy. At gusto ng majority of the Filipino poor na ipagpatuloy yung legacy na yan. Kaya nga, itinutulak si Sara Duterte para pumalit. Nang sa gayon, maipagpatuloy ang legacy na yan. Kayo, mula pa noon hanggang ngayon, ang pinaglilingkuran nyo, yung iilang mayayaman sa lipunang Pilipino. At nagbibigay sa inyo ng malaking pera para protektahan ang oligarkiya na yan. Wala kayong pakialam sa masang Pilipino. Ikaw, Carpio, inuulit natin. Itong vlogger na to na akala mo magaling, nagmamayabang, nagmamagaling, ay yabang naman, ibasura si Duterte. Ikaw ang dapat ibasura. Ikaw ang dapat ibasura, hindi si Pangulong Duterte. Ang yabang mo, pare. Halata namang kinukupya mo rin lang ang sinasabi mo. Kung anong sinasabi ni Trillanes, ni Carpio, inuulit mo lang din naman. Si Trillanes, wala nang sinabi ko kundi kasinungalingan sa buhay, kayabangan, mangangarap maging Pangulo. Wala akong pera, pero kung gusto mo, pustahan mo. Kung mananalo si Trillanes. Kung mananalo si Trillanes na presidente, bibilib ako sa iyo. Maniniwala ako sa inyo. Lahat ng sasabihin nyo. Kung ang maglalaban si Trillanes at si Sara, pag nanalo si Trillanes,
Pinagmamalaki mo eh. Si Trillanes at si Carpio. Kahit si Carpio, hindi mananalo kay Sara yan. Si Antonio Carpio, pustahan. Wala akong perang pamusta. Sabihin mo kung anong ipopusta. Wala namang problema. Sa isang demokratikong bansa, malaya tayong sabihin kung anong opinion natin. Pero yung may opinion ka ng dahilan ay panloloko sapagkat binabayaran ka, kitang-kitang mabuti, minamasama nyo, yun ang pangit. Panlolokong maliwanag yun. But if that is a belief in good faith on your part, na talagang si Carpio ang mabuti, si Trillanes ang mabuti, okay naman yun. We cannot do something about it. Pero yung ang dami mong sinasabi na halata namang panggagago, ayun ang hindi maganda. Anyway, pansamantala, puputulin po natin ang ating pagtalakay sa mga isyong ito. As a matter of, as a token of support, we invite to subscribe our YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Marami pong salamat at magandang gabi.